Magandang araw, kami ang pangkat-7 na mag-uulat sa Kabanata 8, ang panitikang Pilipino sa panahon ng pagpapahayag ng batas militar at bagong lipunan. Kinagagalak kong ipakilala ang mga tagapag-ulat. Una, si Binibining Ella Joy Yunul. Sunod, si Mixray Arvin Dones. At ako po, si Micaela Masanit, ang leader. At panghuli, si Binibining Bel Victoria Velayo. Magandang umaga sa lahat. Ako si Binibining Elijah Yumol, ang unang magtatalakay ngayon ng isa sa pinakamahalaga at pinaka-controversial na panahon ng ating bansa, ang pagpapatupad ng batas militar at ang pagtatatag ng tinatawag na bagong lipunan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Mula nang matamo natin ang kalayaan noong 1946, sinasabi na ang Pilipinas ay nakaranas ng iba't ibang suliranin. Bago ipatupad ang batas militar, mayroong malawakang kawalan ng kaayusan at krimen sa bansa. Ayon sa ulat, ang mga politiko ay nagpapatakbo ng kani-kanilang pribadong hukbo at nagahari ang mga takot at pag-aalinlangan sa mga tao. Sa panahong ito, lumabas ang mga panawagan mula sa ilang sektor, kabilang ang mga politiko at mga aktivista tulad ni Benigno Aquino Jr., na nagsasabing si Marcos ay isang diktador na uhaw sa kapangyarihan at may plano ng itatag ang batas militar noon pa mang 1965 upang mapanatili sa pwesto. Yan. At formal na idineklara ang batas militar sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 1,081 ni Pangulong Marcos noong Setyembre 23, 1972. So bagamat ang petsa ng kanyang kaarawan at sinasabing idineklara ito ay September 12, ang minsan niyang sinasabing simula ang proklamasyong bilang 1,081 ay nakabatay sa kanyang sariling aklat na Notes on the New Society. Sa sandaling ito, tuluyan nang nasuspende ang karamihan sa mga karapatang ipinagkaloob mula noong 1946. Ang pagpapatupad ng batas militar ay nagpahintulot kay Marcos na palawigin at patatagin ang kanyang panunungkulan na dapat sana ay magtatapos na. Yan. So sinasabi niya na ang sambayanan ay kailangan niyang ilabas ang batas militar upang iligtas ang republika mula sa mga banta at magsimulang magpatupad ng malawakang reforma upang makamit ang isang bagong lipunan. Ayon sa kanyang pananaw, kailangan ng isang malakas na kamay para ayusin ang bansa. Noong una, hindi talaga or talagang nabawasan ang krimen at kaagad nakita ang pagdagsa ng mga turista na sinasabing palatandaan ng isang progresibo at matatag na ekonomiya. Gayunpaman, ito ay dahil sa takot na idinulot ng batas militar. Ito naman ang mga programa at pagbabagong iniulat na naisakapatuparan sa ilalim ng bagong lipunan. So una, nagkaroon ng pansamantalang pagbaba ng kriminalidad dahil sa takot sa batas militar. Ayon sa gobyerno, nawala rin ang mga pribadong hukbo ng mga politiko. Pangalawa, may malaking pagtuon sa ekonomiya, nagkaroon ng mga reformang pang-agrikultura at pang-industriya na iniulat na nagpataas ng ating Gross National Product. Ang pinakakilala ay ang Land Reform Program na naglalayong ilipat ang titulo ng lupa sa mga magsasaka. Nagkaroon din ng malawakang proyektong infrastruktura tulad ng San Juanico Bridge at mga sentro ng kultura tulad ng Cultural Center of the Philippines or CCP at Fox Art Theater. Nagbigay din ng insentibo sa sining at kultura. At nagpalawak ng ugnayang panlabas ang Pilipinas, kabilang ang pakikipag-ugnayan sa mga bansang sosyalista at komunista na hindi pa noon ginagawa ng mga nakaraang administrasyon. So upang maisakatuparan ang bagong lipunan, nagpatupad ang administrasyon ng malalaking pagbabago sa istruktura ng pamahalaan at lipunan. So una, ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagtatag ng isang gobyernong parliamentaryo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinangkang gamitin ang
sistemang ito sa Pilipinas. Sa sistemang ito, ang Pangulo ay naging simbolo na lamang. Ang tunay na pinuno ng pamahalaan at tagapagpatupad ng batas ay ang punong ministro, na siya ang may pinakamalaking kapangyarihan kasama ang pambansang asembleya na siyang binubuo ng mga mambabatas. Sa ilalim ng batas militar, si Pangulong Marcos ang gumanap na parehong posisyon, ang presidente at ang pagiging punong ministro. Dahil dito, nanatili sa kanya ang ganap na kontrol at lubos na kapangyarihan sa ehekutibo at lehislatura. Yan. So, ipinatupad ang sapilitang pagboto or mandatory voting para sa lahat ng kwalipikadong botante. Kapansin-pansin, binigyan ng karapatang bumoto ang mga nakababata, kabilang ang mga 18 na taong gulang na nagdagdag sa bilang ng mga botante sa bansa. At panghuli, nagkaroon ng pagpapaunlad sa pambansang wika na tinatawag na Pilipino. Ang layunin nito ay magbubuhat sa iba't ibang patutubong wika sa Pilipinas, kasama na ang dayuhang wika tulad ng Ingles at Kastila, upang palakasin ang pambansang pagkakakilanlan. Magandang araw, aking mga kamag-aral at magandang araw din, Prof. Dulid. Ang aking tatalakayin ay ang mga reforma itinatag sa ilalim ng batas militar. Ito ang mga reformang itinatag sa panahon ng batas militar. Ang una ay nagpatayo ang pamahalaan ng mga daanan, mga patubig, mga tulay, at mga moske, at iba pang mga lupain para sa mga Muslim. At dito rin itinatag ang National Greens Authority o ang NGA upang kontrolin at pamahalaan ang mga pamamahagi ng mga bigas, mga iba pang pagkain at mga mais, lalo na noong krisis sa bigas noong 1973. At isa pa na merong kasing mga tamad noong panahon na yon, hindi lang naman dati, meron din ngayong mga tamad, pero dati, noong panahon ng batas militar, maraming mga tamad at tiwaling mga opisyal at iniutos ni Marcos na maging masipag at magalang yung mga opisyal na yon. At isa pa ay magkaroon sila ng malinis na pamumuhay para maging maayos ang pamamahala sa mga ano nila na ino-opisyalan nila. At isa pa ay itinaas din ang sahod ng mga kawani ng pamahalaan. At ito rin, inutusan din ng pamahalaan ang SSS or ang Social Security System na magbigay ng dagdag na benepisyo sa pamilya ng mga kasapi na namatay. Ang ibinibigay na benepisyo ay 1,000 bawat anak simula sa una hanggang pang-5 anak. At 1,000 pa na additional para sa libing. Ang mga tinutukoy ditong mga kasapi ay ang mga kasali sa SSS o mga kasapi ng SSS. Ito pa, dahil umano sa pagbawas ng katiwalian, lumago ang pananalapi ng pamahalaan noong panahon ng batas militar. Naitatag din ang mga programa gaya ng Masagana 99 at ito ay programa para maparami ang ani ng mga magsasaka. At isa pa ay dumami rin ang mga paaralan, mga patubig at mga kalsada noong panahon na ito. At isa pa ay lumaki rin ang reserbang dolyar ng bansa. Ito ay mula sa 200 bilyong dolyar tungo sa higit 1 bilyong dolyar. Asa na kaya yun? Akin namang tatalakayin ang pag-alis ng batas militar. Noong Enero 17, 1981, formal na inalis na ang batas militar, ngunit nananatili pa rin ang mga kapangyarihan ng Pangulo na mag-utos at magpahuli sa mga itinuturing na kalaban ng pamahalaan. Ito yung time na maraming mga hinuhuli dahil nandito yung mga time na maraming red tagging at ganon. Basta mga huhulihin nila dahil sa tingin nila ay kalaban daw ng militar. Kalaban daw. Pero hindi natin alam at mga huli-huli lang. At isa rin sa mga ipinatupad ay ang PCO o
o ang Presidential Commitment Order at kalaunan ay Preventive Detention Action or ang PDA na nagbibigay sa Pangulo ng kapangyarihan na ipakulong ang sinumang pinaghihinalaang subversibo ng walang piyansa o kaso. Kaya ito yung time na, o ito yung mga panahon na marami ang hinuhuli ng dahil, ayun nga, dati pa meron ng red tagging na nangyayari at ayun, hanggang ngayon naman marami pa rin nangyayari. Akin naman ngayong tatalakayin ay ang pag-alab ng damdamin ng bayan. Dahil sa matagal na pagkontrol, mga pananakop at kawalan ng kalayaan, unti-unti nang naghimagsik ang damdamin ng mga Pilipino. At yun na nga, nagbunga ito ng EDSA People Power Revolution noong 1986 kung saan nagkaisa ang sambayan ng Pilipino, mga simbahan, mga militar at iba ring mga opisyales ng pamahalaan upang patalsikin si Marcos. At sa pamamagitan nito, naibalik din ang demokrasya at naluklok na si Corazon C. Aquino o si Cory Aquino bilang kauna-unahang babaeng Pangulo ng Pilipinas. Yun lamang po ang aking talakayin ngayong araw at akin ang ibinibigay ang floor kay Miss Masani. Magandang araw. Ako po si Binibining Micaela Masani at tatalakayin ko ang kalagayan ng panitikan sa panahon ng aktivismo. Ang kalagayan ng panitikan sa panahon ng aktivismo ay uminit noong panahong 1970 hanggang 1972, particular sa mga estudyante ng UP. Ang panahong ito ay tinawag ding first quarter storm or unang kwarto ng bagyo na sumiklab dahil sa matinding pagkadismaya sa pamahalaan. Ang kanilang protesta ay umiikot sa tatlong issue. Una, imperialismo o yung impluwensya ng US. Pangalawa, feudalismo o yung mga suliranin sa lupa. Pangatlo, fascismo o yung pagiging diktador. Ito ang kanilang sigaw sa pakikibaka dahil sa init ng damdamin, nagbago ang panitikan. Ang mga manunulat ay gumamit ng pensil at pulang pintura sa placard. Ang pulang pintura ay sumisimbolo ng dugo at ng urgency ng kanilang mensahe. Ang panitikan ay naging sandata na nagpapahayag ng dapat gawin upang lutasin ang mga suliranin ng bayan. Titingnan natin ang mga kabataang nagbandila sa panitikang revolusyonaryo. Kabilang dito sina Rolando Tino, Rogelio Mangahas, Rio Alma, Efren Abweg, B.G. Suarez, Segundo Esguerra, Clemente Bautista at Federico Lixi Espino. Ang paggamit nila ng wikang Filipino ay sadyang ginawa upang maging wika ng masa at ng pakikibaka. Taliwas ito sa Ingles na wika ng mayaman. Ang kanilang mga akda ay naging labis na mapangahas. Ginamit ang payak at salitang kanto upang maging makatotohanan ito. Ang prangkang pagtalakay sa sexualidad ay isang paraan rin nila upang sirain ang konserbatibong imahe ni Maria Clara at hamunin ang pagkukunwari ng lipunan. Ang mga akda tulad ng Impeng Negro na tungkol sa diskriminasyon at ang akda sa mga kuko ng liwanag na tungkol sa kahirapan sa lungsod ay nagpapakita ng realismong panlipunan na naghahangad ng pagbabago, which is ginamit nila yung naririnig nilang lengguwahe sa kalye. Sabay sa panitikan, nag-init din ang visual media. Nagsimula ang mga pelikulang bomba na nakita bilang panira sa kaugaliang silanganin. Kabilang dito ang Uhaw, Haliparot at Hayop, kasabay ng pagsikat ng mga bituin sa larangan ng paghuhubad. Ang paglaganap ng bomba films ay sumasalamin sa pagnanais ng lipunan na kumawala sa mahigpit na sensura ng nakaraang panahon. Ang comics naman ay ang mga basahi na nagpakita rin ng tema ng kahalayan tulad ng hiwaga, classic, at espesyal. Ngunit ang pinakamalagang pagbabago ay naganap pagkatapos ng Payapang Revolusyon o yung EDSA 1986. Ang pagbabalik ng demokrasya ay nagbigay ng ganap na kalayaan sa pagpapahayag. Ang mga manunulat na dating tahimik ay nabuhay na muli at ang kanilang mga kata ay naging lubos na nakabatay sa karanasan.
isang tanda ng tunay na paglaya ng panulat. Bilang panghuli ang panulaan, ang mga tula sa panahong ito ay may tatlong katangian. Una, pagsusuri sa kalagayan ng bayan. Pangalawa, pagsisiwalat ng katiwalian. Pangatlo, tahasang panunungaya o yung pagiging prangka at malabis sa pananalita. Ang marahas na pananalita ay ginamit bilang sandata ng protesta o kilala rin bilang aesthetic of protest. Samantala, yung paglabas ng aklat ni Jose Villa noong 1963 na may tanaga, haiku at pantun ay nagpapakita na ang tula sa Filipino ay maaaring maging maikli at matalinghaga, habang nakikipag-unayan ito sa kultura ng Hapon at Malay. Ang mga halimbawa ng tula ay yung mga A ng panahon ni Perez, Sidsik sa Kuliglig ni Tinio, Peregrinacion at iba pang tula ni Rio Alma. At yung mga tula ng protesta ay yung mga dugo ang placard ni Mga Has na inalay sa mga biktima ng Menjola Massacre, at ang Burgess sa kanyang almusal ni Tinio ay nagpapatunay na ang tunay na tula ay isang mahalagang kritiko ng lipunan at naging boses ng paghihimagsik. Magandang araw sa lahat. Ako si Binibining Bel Victoria at ang aking tatalakayin ay ang panitikan sa panahon ng bagong lipunan. Ito ay isang yugto kung saan nagkaroon ng malalaking pagbabago sa lipunan at disiplina. Dahil sa mga patakaran ng pamahalaan sa ilalim ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Layunin ng panahong ito ang disiplina at kaunlaran. Ngunit naging kapalit nito ang sensura at pagkontrol sa mga manunulat. Karaniwang paksang makikita natin sa bagong lipunan ang ikakaunlad ng bayan, gustong pagkain, polusyon at iba pa. Sinikap ng pamahalaan na patigilin ang malalaswang babasahin, iwasan ang mga akdang may masamang impluwensyang moral. Nagsimula ang panahon ng bagong lipunan noong ika-21 ng Setyembre, 1972. Ang maikling kwento at sanaysay. Sa panahong ito, ang maikling kwento at sanaysay ang pinakapopular na anyo ng panitikan dahil madali itong isulat at mailathala. Naging daan ito upang maipahayag ng mga manunulat ang mga karanasan ng tao sa ilalim ng bagong lipunan. Meron itong dalawang uri. Una, yung pang-komersyal na magaan, masaya at karaniwang pampalipas oras. Pangalawa naman ang pampanitikan na may lalim, maayos ang pagkakabuo at nag-iibon ng aral o damdamin. Halimbawa nito ang kamatayan ni Tio Samuel na isang kwento tungkol sa kamatayan at katotohanan ng buhay sa lipunan. Pangalawa naman ang anay ni Epifanio E. San Juan Jr. na ginamit ang anay bilang simbolo ng unti-unting pagkasira ng lupa. Ang dula sa panahong ito ay muling umusbong. Itinanghalang mga tradisyonal na anyo tulad ng sarswela, ng sinakulo at embayoka. Ginagamit ng mga alagad ng sining ang mga ito upang ipakita ang kulturang Pilipino at damdaming makabayan. Halimbawa na lamang ang sining Kambayoka na itinanghal ng Mindanao State University, Sin City. Ito ay tungkol sa kultura at panitikan ng mga Muslim sa Mindanao. Ginamit nila ang kanilang wika at awitin. Pangalawa naman ang Tales of Monobo, isang rock opera ballet tungkol sa mga alamat ng mga Monobo sa Mindanao. Pinagsama ang modernong musika at tradisyonal na kwento na tumulong palawakin ang saklaw ng dulang Pilipino. Sa radyo naman, tinititik pa rin ang mga dramang dugtungan na nagbibigay aliw sa mga nakikinig. Halimbawa na lamang yung Simatan na kwento ng hiwaga at kababalaghan. Pangalawa ang Dahlia na kwento ng pag-ibig at sakripisyo. Ito ang palad ko na tumutukoy sa kapalaran ng tao at mga pagsubok sa buhay. At panghuli ang Mr. Lonely na tungkol sa kalungkutan at pag-ibig na karaniwan namang sinusubaybayan ng mga kababaitan noon. Sa telebisyon naman, sumikat ang mga serye tulad ng Gulong ng Palad na kwento ng Luisa at Carlin, sumasalamin sa pag-ibig at kahirapan yon. Flor de Luna na drama tungkol sa pagmamahal sa pamilya at kabataan. Pangatlo ang Analisa na katulad ng Flor de Luna, kwento ng batang may pusong dalisay. At panghuli ang Superman at Tarzan na mga banyagang palabas sa paborito ng mga bata na nagpapakita ng impluwensyang kanluranin sa kulturang Pilipino.
Ang mga makata noong panahon ng bagong lipunan ay sumulat tungkol sa pag-ibig, tungkol sa buhay at kalikasan. Ngunit kadalasan ay may nakatagong komentaryo sa lipunan. Halimbawa na lamang ang pakikipagtipon sa tadhana ni Benvenido Ramos na tula tungkol sa kapalaran at pag-asa ng tao sa panahon ng pagbabago. Pangalawa, ang dalit-puri ni Ruth Elena Mabanglo na ipinapakita ang pagmamahal at kabanalan sa gitna ng pagsubok. Pangatlo, ang metapesika ng tao na tumatalakay sa malalim na pag-unawa sa pagkatao at pag-iral. At panghuli naman, ang tinig sa bagong panahon ni Pedro Estandan na nagpapahayag sa pag-asa sa kabila ng kaguluhan sa ating lipunan. Marami sa mga kwento ng panahong ito ay tumatalakay sa mga proyektong itinataguyod ng pamahalaan at mga isyong panlipunan. Halimbawa ng mga tema ay ang Green Revolution na kampanya sa pagsasaka at pagtatanim ng gulay para labanan ng gutom. Pangalawa, ang alay tanim na proyekto sa pagtatanim ng punong kahoy at halaman bilang sagot sa polusyon. Pangatlo, ang balikbayan na tungkol sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa at pagbalik nila sa Pilipinas. Pang-apat, ang malayang pag-iibigan na nagpapakita ng kalayaan ng damdamin sa kabila ng mga patakaran ng lipunan. At panghuli, ang mga sugapa sa ipinagbabawal na gamot na tumatalakay sa paglaganap ng bisyo at droga noong dekada 70. Ang Gawad Palangkay, isang prestihiyosong parangal sa panitikan ng Pilipinas. Narito ang ilang nagawagi noong bagong lipunan. Una, ang daong ni Noe ni Pedro Estandan na isang parabola tungkol sa kaligtasan at pag-asa ng mga tao sa gitna ng unos. Pangalawa naman, na Oktubre ay buwan ng mga talahib ni Jose Raymond Sayaw na simbolo ng pagtatago at pakikibaka tulad ng mga talahib na tumutubo kahit sa gitna ng hirap. Pangatlong, alamat ng sapang bato ni Fanny Garcia na muling binuhay ang alamat at katutubong panitikan para ipakita ang mga ugat ng ating kultura. At panghuli, ang kandong ni Reynaldo E. Duque na kuwento ng pagmamahal at sakripisyo ng isang ina sa anak na sumisimbolo ng kababaihang Pilipino. Sa larangan ng nobela, umangat ang pangalan ni Walhati Bautista sa kanyang aktang Gapo. Ito ay tumatalakay sa buhay ng mga Pilipino sa Olongapo na nakapalibot sa presensya ng mga base militar ng mga Amerikano. Pinakita rito ang diskriminasyon, ang kolonyalismo, at kahirapan ng mga Pilipino kayumanggi sa mundong kontrolado ng mga Amerikano. Nakamit niya ang halagang 25,000 piso bilang gantimpala. Samantalang si Amado V. Hernandez naman ay ginarawan bilang pambansang alagad ng sining para sa kanyang nobelang Ibong Mandaranggit. Ito ay isang nobelang makabayan tungkol sa pakikibaka laban sa katiwalian, kasakiman, at kawalang katunguhan sa lipunan. Sa kabuuan ng panitikan ng bagong lipunan ay replikasyon ng pagbabago, pakikibaka at pag-asa ng mga Pilipino. Kahit may sensura at paghihigpit, naging matatag at palikhain ng mga manunulat sa pagpapahayag ng katotohanan. Patunay ito na bawat panahon ng pagsubok, ang panitikan ay sandata ng katotohanan at dangal ng lahing Pilipino. Sa pagtatapos ng aming pag-uulat, tandaan natin, hindi namamatay ang mga salita, nagbabago lang ito ng anyo at naghihintay ng tamang oras para mag-alam. Naway patuloy tayong makialam at makibahagi sa paglikha ng panitikang sumasalamin sa ating tunay na kalagayan. Maraming salamat sa inyong oras.